is Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagtapos sa kulungan ang 7 taong pang-abuso umano ng isang lalaki sa kanyang menor de edad na pamangkin sa Cavite. Matagal na hindi nagsumbong ang biktima dahil sa takot. Pero umalma ng patitirahin na sa tahanan ng lola kasama ng suspect. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gawin laban sa iyo? Dahil sa paulit-ulit umanong panggagahasa sa menor de edad, inaresto ng NBI ang lalaking ito sa Cavite nitong July 8. Ayon sa investigasyon ng NBI, 7 taong gulang ang biktima nang una siyang gasain ng kanyang tiyuhin. Hindi nila nagsumbong ang bata noon dahil sa takot. Pero ngayong 14 anyos ay umalma ito nang sabihan siya ng ina na ililipat siya sa tirahan ng kanyang lola kung saan makakasama ang tiyuhin. This prompted the victim na sumigaw at sabihin na may nangyayari sa kanya doon sa bahay ng kanyang lola. May pananakot po at pinapakitaan nga ng baril ang bata. Itinanggi ng suspects ang aligasyon. Ikong taon yung ginahasa yung pamangkin mo? Malabo yun, ma'am. Hindi kami magkakasama, ma'am. Sinampahan na siya ng reklamo. Was eventually brought to the inquest prosecutor for violation of Republic Act 7610 as amended, and we also referred to the inquest prosecutor for regular preliminary investigation the past incident of sexual abuse. The victim is being aided for rehabilitation, treatment, and emotional assessment. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 Oras. Kailangang maghigpit muli ng sinturon ang mga customer ng Meralco dahil may dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Kung magkano, alamin po sa pagtutok ni Maki Pulido. Bumaba o tumaas man ang Meralco bill ni Josephine, hindi na niya makuhang matuwa o malungkot. Kahit anong anunsyo anya ng Meralco, pasakit pa rin naman sa budget ang Meralco bill. Suko na talaga. Surrender talaga kami. Wala naman talaga tayong choice kundi bayaran sila. 49 centavos per kilowatt-hour ang dagdag singil ngayong Hulyo. Kung 200 kilowatt-hour kada buwan ang konsumo mo, dagdag na 98 pesos yan sa bill. Mas tumataas habang tumataas din ang konsumo. Halimbawa, kung 500 kilowatt-hour ang konsumo, dagdag na 244 pesos. Sabi ng Meralco, nagmahal ang benta ng mga plantang pinagkukunan nila ng kuryente. Una, dahil bumaba ang halaga ng piso at ikalawa, sumipa ang presyo ng krudo nang atakihin ng Israel ang Iran. Maliban dyan, bahagyang nagtaas din ang transmission charge dahil sa pagmahal ng bentahan sa reserve market. Ang biggest component of the power rate is always the generation charge. On the average, it's around 60% of the cost of the power rate, both households and businesses. Para kay Josephine, tuloy lang sa paghihigpit ng sinturon. Maghihigpit ka lang sa ibang bagay. Sa pagkain, doon ka na lang magbabawas, or kaya pag wala talagang gumagamit, kailangan pati sa saksakan, tanggalin mo na para hindi kumukonsumo. Paglago naman ng negosyo, ang problema sa mataas na singil ng kuryente. Tulad sa salon na ito sa Quezon City na kahit mahal ang kuryente, hindi naman makapagtaas ang singil dahil baka umayaw ang mga suki. Imbis na karagdagang kita para sa shop, syempre nababawasan pa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 Oras. Natagpuan na ang mga labi ng TNVS driver na hinol dapat pinatay ng 3 nagpanggap na pasahero. Bagay na narinig sa audio ng dashcam. Eksklusibong nasaksihan ng GMA Integrated News ang mismong pagturo ng mga suspect sa lugar sa Nueva Ecija kung saan nila tinapon ang biktima. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Pagka papunta tayo dito po yun sa kaliwa. Opo, doon pa banda. Eksklusibong nasaksihan ng GMA Integrated News ang sandali ng ituro ng 2 suspect ang lugar kung saan nila itinapon ang labi ng nawawalang TNVS driver na si Raymond Cabrera. Dito nga yun. Dito? Agad ininspeksyon ng NBI ang lugar na itinuturo hanggang sa... Ay, ito sir, dito po.
Sige, saan? Ito nga. Ito nga. Andiyan pa ba? Andiyan pa ba? Andiyan pa ba, bro? Eh, yung bato, sinasabi niya. Ito pa yung ano. Ano pa yung buto? Kasi yung buto. Ang isa sa mga suspect biglang napaluhod sa tapat ng labi ng kanilang pinatay. Bakit ganyan reaksyon mo? Gusto ko humingi ng tawad sa inyo kasi isa ko sa mga naging instrumento ng Diyos para mangyari. Sorry po. Matapos kordonan, kumilos ang forensic team ng NBI para ma-recover ang labi na itinago sa loob ng mga masukol na halaman sa gilid ng kalsada kung saan walang bahay at walang street light. Nagsuot muna tayo ng mask dahil medyo di na nga maganda yung amoy dito sa area at sa ating nakikita ngayon ongoing ang retrieval operations ng NBI at inuuna nilang kunin yung merong nakuhang car matting, may nakuhang damit at sa ngayon ay kukunin na yung pinakamismong katawan ng ating TNVS driver. Kasama ng sapatos, kaking pantalon at bakal sa binti, dinala ng NBI ang labi ni Cabrera sa Pasay City kung saan isasagawa ang autopsy para matukoy ang cause of death. Nahanap ang labi ng biktima halos 2 buwan matapos siyang mawala noong May 18. Matapos hold upin at patayin ng mga suspect na nagpanggap ng mga pasahero. Ang krimen narinig pa sa recording ng dashcam ng sasakyan ng biktima. Namugot yung ulog to. Sa tiyan lang sa puso, pinatagit yung puso. Hindi ko makuha. Hugutin mo, saksak mo naman sa puso. May ngalo pa yan, tuluyan yun na. Patayin ka na namin. Ang mga suspect na sumakay sa Unity Cabrera mula sa Parañaque City, bumiyahe pa sa Nueva Ecija upang doon itapon ang kanyang katawan. Sa aming panayam sa isa sa mga suspect, sinabi niyang gipit lang sila kaya hinold up si Cabrera. Pero lumaban daw ang TNVS driver. Nag-agawan sila sa kutsilyo na kanyang hawak na nauwi sa pagkakahiwa sa kanyang kamay. Ako po yung unang nasaksak ni Sir. So inagaw niya yung kutsilyo mo? Hindi namin na sana malakas skill. Naging respond ng katawan ko po yung gumante. Inamin din ng isang suspect na napag-usapan na gamitin ang sasakyan at TNVS app ng biktima para mang-hold up ng ibang pasahero. Yung sinabi po niya nung sa plan B po, anong plan B? Na babiyahin niya po yung ni Mr. Cabrera po. Tapos gagawa po ulit ng ano, sabi ko. Nang gagawa na Kunyari, yung ganun po, hold upin para magkapera po. Yung ano sir? Po. Yung magiging sakay po. Yung bagong pasahero? Opo. Mensahe ng 3 sa pamilya Cabrera. Hindi ko po inaasam, mapapatawad niyo ako pero hindi po ako ng tawag sa inyo. Habang buhay sa Diyos. TNBS din po ako. Humingi rin po ako ng pasensya sa lahat. TNBS community. Humingi po ako ng pasensya sa inyo lahat. Pero ang pamilya Cabrera, bagamat mistulang nabunutan ng tinik, ngayong natapos na ang kanilang paghahanap sa kanilang padre de pamilya, hindi maitago ang puot na nararamdaman sa mga suspect. Narinig natin sa dashcam, humihingi ng awa ang asawa ko sa kanila na tama na po. Pero ang ginawa nila, sinaksak pa rin nila ng sinaksak. Hinanap pa rin nila yung puso. Kung saan, hindi sila tao eh. Mga hayop sila. Sinaniban sila ng demonyo. Nawalan kami ng pati di pamilya dahil sa ginawa nila. Nagpasalamat naman ang pamilya Cabrera sa NBI at sa lahat ng tumulong para makita si Ginoong Cabrera. Salamat po sa pagtulong po sa amin. Sa inyong mga media po, hindi po namin matuntun ko sa location ng asawa ko. Maraming salamat sa tulong po ninyo lahat. Kagabi, sumuko kay Manila Mayor Isko Moreno ang 3 suspect na kinalaunan ay na-turn over sa NBI na nauwi sa pagkakarecover ng nawawalang labi. Humingi sila ng tulong kung paano sila susuko sa alagad ng batas. Now, through some assistance from the Northern Police District and the Manila Police District, nandito sila. Natakot umano ang mga suspect para sa kalagayan ng kanilang mga pamilya matapos maibalita ang krimen. Para sa GMA Integrated News,
John Consulta, nakatutok 24 oras. May bagong naiahon mula sa Taal Lake ang mga diver ng Philippine Coast Guard sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanap ng mga nawawalang sabungero. Mula sa Batangas, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Emil, dalawang bag na may hindi pa natutukoy na laman ang inihawon nga ng mga diver mula sa ilalim ng Taal Lake dito sa bahagi ng Laurel, Batangas sa ikalang araw ng kanilang operasyon para hanapin ang mga nawawalang sabungero. Kasunod dito ng isang sako na may lamang mga buto na inihawon naman kahapon. Ilang linggo matapos sisiwalat ng whistleblower na si Dondon Patidongan alias Totoy na dito sa Lake Taal Lake itinapon ng matagal ng hinahanap ng mga missing sabungero, dalawang bag ang iniangat ng mga Philippine Coast Guard divers mula sa ilalim ng lawa dito sa bahagi ng Laurel, Batangas. Hindi ito kalayuan mula sa Pampang. Sa aking drone video ng retrieval operation, makikita ang pulang bag na hawak ng mga diver ng Coast Guard sa kanilang pangalawang dive operation ngayong araw. Ang mga bag agad ipinasa sa mga kawani ng PNP Scene of the Crime Operatives. Ayaw pang kumpirmahin kung ano ang laman ng mga bag, pero agad itong isinilid sa mga cadaver bag. Magpapatuloy umano ang search and retrieval operation ng Coast Guard sa lugar kung saan nakita ang mga bag. Maingat daw ang kanilang dive operation dahil malalim ang kanilang search area, maburak at napakalimitado ng visibility. Habang isinasagawa ang retrieval operation, nasa Pampang naman ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero. Ang ilan sa kanila, nagsindi ng kandila. It's a mixed emotion, excited, at the same time nalulungkot, merong kaba, pero ganun pa man, we are very happy, at least finally, lahat ng sinasabi ni Dondon Patidongan ay totoo. Yung description ng divers natin sa bottom, halos 1 meter lang yung visibility. So kapa-kapa. Pero pag nakita nila na yung nakabalot dun sa isang object ay maaaring mag-disintegrate dun sa or maggutay-gutay, binabalutan na natin yun together ng fine mesh net para kung mag-ascend na tayo, hindi siya magsabog-sabog, no? Ganun yung ginagawa natin. We handle it very carefully. Emil, magpapatuloy daw itong kanilang search and retrieval operation, lalo pat marami pa nakakapa yung kanilang mga divers na mga suspicious objects dito sa ilalim ng Taal Lake. Itong lugar na itinuro kung saan posibleng itinapon yung labi ng mga nawawalang mga sabongero. Kailangan daw ma-retrieve ang mga ito para masuri ng mga eksperto kung ito ay mga buto o mga labi ng tao. Yan ang latest mula dito sa Laurel, Batangas. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Young Rodrigo Roa Duterte. Naghain ng resolusyon ang isang senador para himukin ang gobyerno na hingin ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ang tugon ng palasyo sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa inihaing resolusyon ni Senador Alan Peter Cayetano, hinihimok ang gobyerno na hingin sa International Criminal Court na bigyan ng interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maaari daw itong house arrest o iba pang arrangement sa loob ng Philippine Embassy sa The Hague. Ayon pa sa resolusyon, makagaganda sa kalusugan ng may edad na si Duterte kung may makakasalamuha siyang pamilya at kaibigan. Dagdag nito, dapat tratuhing inosente si Duterte hanggang hindi napapatunayang guilty. Reaksyon ng Malacanang dito? Kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Senator Alan Cayetano, noted. Hindi na po makikialam ang Malacanang on this matter. Sa mabibigay ko lang po ngayon, noted. Thank you, ma'am. May inihain ng petisyon sa ICC ang mga abogado ng dating Pangulo para sa kanyang interim release. Hindi Senado ang magtatakda o magpropose ng ganitong conditions o kaya circumstances, kundi ang defense. Sa ngayon, walang personalidad ang Philippine government or even the Senate of the Philippines dun sa kaso ni Duterte sa ICC. Kaya ang tingin ko, maaring mabaliwala ito maliban kung lalapit siya sa defense para ipanukala itong ganitong mga kondisyones.
May bigat man legal o wala ang resolusyon ni Cayetano, kabado raw ang pamilya ng EJK victims tuwing napapag-usapan ng interim release. Alam naman natin na maraming supporter pa rin ang dating Pangulong Duterte at ang resolusyon nito ay magbibigay ng senyales na para bang wala siyang pananagutan doon sa mga naganap na mga pagpatlang. Kung pinagmamalasakitan nila ni Cayetano si Duterte, sana ganun din sa mga mahihirap na pamilyang biktima ng extrajudicial killings. Marami pong mga pamilya ng biktima, mga nanay, mga lola, namatay na po sa pagkakasakit at sa kanilang pagpanaw, hindi nila nabanagan yung hustisya. Kaya po yung ganitong resolusyon ay napaka-isang panig. Hinihingi pa namin ang tugon ni Senador Cayetano dito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Posibleng tumaas muli ang presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Humigit kumulang piso kada litro ang inaasahang dagdag presyo sa litro ng diesel at kerosene. Humigit kumulang 50 sentimo naman ang posibleng taas presyo sa gasolina. Ayon yan sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department base sa 4 na araw na trading. Kabilang sa mga posibleng nakaapekto sa presyo sa world market ang panibagong pag-atake ng grupong Houthi sa ilang barko sa Red Sea. Nasa kustodiya na ng NBI ang kapatid ni Duterte Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Jiang Zin Yang o kilala rin sa pangalang Tony Yang. Muling inaresto si Yang kaugnay sa inilabas na arrest warrant ng Cagayan de Oro Trial Court para sa mga reklamong falsification of public documents, perjury at violation on the use of aliases. Inaresto si Yang ng Pasay City Police habang nakapiit sa PAOK Temporary Custodial Facility sa Pasay City. Una siyang inaresto nitong Setyembre sa NAIA Terminal 3 kaugnay ng paglabag umano sa immigration laws. Sa karagdagang investigasyon, lumabas na sangkot si Yang sa paggamit ng mga kahinahinalang dokumento na kalintulad umano ng ilang ginawa ni dating Banban Mayor Alice Guo. Ayon sa PAOK, sakaling magpiyansa si Yang para sa mga kasong hinaharap sa korte, hindi pa rin siya makakalaya. Ililipat naman siya sa Bureau of Immigration kaugnay ng kanyang kaso sa immigration. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Kung natutulog pa rin ang kanyang character na si Perena sa Encantadia Chronicles Sangre, full of energy naman in real life si Glyza De Castro na isa sa mga nag-perform sa first ever Sparkle gig. All-out support dyan si Bianco Umali na nagpamalasagad ng angas sa fight scene sa serye bilang grown-up version ni Tera. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Laban hanggang kamatayan, di palulupik sa kalaban. In fighting form agad si Bianca Umali na nagpamalas ng husay sa pakikipaglaban as Tera sa episode ng Encantadia Chronicles Sangre. Puno agad ng angas si Bianca na binigyang hustisya ang taguring bagong tagapagligtas ng Encantadia at inaasahang mas mahahasa pa si Tera sa pakikipaglaban. Inaabangan na rin ang pagkikita nila ng kanyang Ashti o tiyahing si Perena na wala pang malay sa mundo ng mga tao. Pero syempre, si Ashti Perena, hindi naman siya papayag na matulog lang siya, di ba? Nag-recharge lang ng konti, pero abangan niyo ang pagising niya at kung ano pa ang mga kakaharapin niyang pagsubok. Masaya naman si Glyza De Castro sa character development ni Perena na dati kinaiinisan ng Encantadix. Si Perena, malapit talaga siya sa mga hadian niya, sa mga pamangkin niya. Kasi ever since, di ba, malapit siya kay Lyra. Ito naman ngayon, anong klaseng dynamics naman ang meron si Ashti Perena at si Tera? Di ba, papagalitan ba siya ni Perena? Pagsasabihan ba siya? Ititrain ba siya? So ganun, ang daming pwedeng mangyari. Kung ang karakter niyang si Perena natutulog ba, si Glyza naman, full of energy nang makipagrakrakan sa very first Sparkle gig. Tagal ko na itong ginagawa, di ba? Even before pa, I really do gigs. I sing live. I go to music venues. Pero iba pala yung pakiramdam din kapag may pamilya kang kasama na galing sa industriya na pamilyar ka ng ginagalawan.
Pamugtog din si Matt Lozano na gumaganap namang duwende at nag-aalaga kay Perena sa Sangre. Nagmistulang birthday celebration na rin ito ni Matt. Sobrang happy ako kasi parang hindi kasi ako nag-celebrate with friends, with family lang. Pero parang ito na yung extension ng celebration ko. Kasi lahat ng mga friends ko ngayon pumunta rin. Nag-perform din si Jake Vargas kasama ang kanyang bandang Dear Dina. Present din to support ang ilang Sparkle stars tulad ni Kokoy De Santos pati na si Bianca Umali. Pangarap kong kumanta, pangarap kong gumawa ng song ng original na sana makilala ng tao. Yun, pangarap ko yung mga ganun. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Iginiit ni Dondon Patidongan na may hawak siyang ebidensya laban sa retiradong judge na si Felix Reyes kaugnay sa paglakad umano ng mga kaso ni Atong Ang na itinuturo niyang mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. Hamon pa niya kay Reyes at kay Ang magpa-lie detector test. Nakatutok si Ian Cruz. Matapos sabihin ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy na si PCSO Chairman Felix Reyes ang tigaayos umano ng mga kaso ni Charlie Atong Ang, hinamon siya ng retiradong huwes na patunayan na akusasyon at kung hindi ay manahimik na lamang siya. Ang tugon dito ni Patidongan, isa ring hamon. Hindi naman galing din sa bibig ko na siya ang tumutulong, galing din kay Mr. Atong Ang. Samunin ko kayo, dalawa kayo ni Mr. Atong Ang. Magpa-lie detector tayo. Yun lang masasabi ko sa kanila. Kung sino talaga sa amin ang nagsasalita ng totoo. Git ni Patidongan, may ebidensya siya laban kay Reyes pero hindi niya inilahad kung ano ito. Isa si Patidongan sa 6 na akusado sa kaso ng missing sabongero. Kwento niya, ang retiradong huwes umano ang naglakad ng kanilang kaso. Si Judge Felix na yan, siya na mismo ang naglakad niyan. Mga judge, kinakausap niya na yan. Kaya lahat alam ko dahil sa bibig rin ni Mr. Atong Ang nanggaling yan. Ngayon kaya kong patunayan, gugulatin ko sila. Wala rin daw ideya si Patidongan na aplikante pala para sa susunod na ombudsman ang retired judge. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Ang at Sherman Reyes ukol sa mga bagong pahayag ni alias Totoy. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Sakaling mapatunayang buto nga ng tao, isa sa ilalim sa DNA testing ang mga nakuhang buto sa Taal Lake. Ikukumpara yan sa DNA samples ng mga kaanak ng nawawalang mga sabongero. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ilang sako na ng mga buto ang naiahon mula sa Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas sa gitna ng isinasagawang search and retrieval operation para sa mga missing sabongeros. Pero mga butong ito, hindi pa malinaw ngayon kung buto ba ng tao o hindi, kaya kailangan pang sumailalim sa forensics examination. Ayon sa Department of Justice, kung lalabas sa eksaminasyon na buto ng tao ang nakuha sa Taal Lake, ikukumpara ang DNA nito sa mga DNA sample na sinimulan ng kunin mula sa mga kaanak ng missing sabongeros. This will be subjected to a DNA test. The DNA matching is actually underway. Kumbaga, ang gagawin po natin, kukunan natin ng DNA samples ang mga kamag-anak ng mga nawawala at imamatch ho natin yan sa mga DNA na makikita natin sa mga mahanap natin kung sakali. Kung hindi naman daw mag-match ang DNA, iimbestigahan pa rin kung panibagong kaso na ito ng pagpatay. Sabi rin ng DOJ, kukonsultahin nila ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Nakipag-ugnayan na rin ang GMA Integrated News kay Fortun at pinadala ang larawan ng unang naiahon na mga buto. Base raw sa mga litrato, mahirap daw maglabas ng konklusyon. Definitely, you cannot do a thorough examination on site. Dadalhin mo yan sa laboratory mo, most likely a morgue. Sa akin yan, pa-x-ray ko. To be sure. Kung mapapatunayang sa tao daw ang buto, sabi ni Fortun, isipin mo agad, hindi yan adult na siniksik sa sako kasi hindi kaya.
So ano yan? Disarticulated, dismembered, remains, skeletal remains na ba or parts na siniksik mo sa sako. Between burning and burak, I would prefer burak kasi mahuhugasan yung buto, kung buto nga yan. Kasi kung burning yan, medyo lumalabo ang DNA testing. Sabi rin ni Fortune, handa siyang tumulong sa mga otoridad. May panawagan siya sa mga team na nagsasagawa ng retrieval operations. Sana raw ay maging maingat sila sa pagbubukas ng mga pinaglagyan sa mga buto. Ilatag mo yung body bag dun sa ground. Tapos kailangan mo buksan yung sako. Sige, hiwa ka ng konti, silipin mo. Pero nasa loob ng body bag. I wonder if there was even a doctor there on site or someone in charge. Sabi ng DOJ, bukod kay Julie Dondon Patigonan, meron pa silang impormante na nagtuturo kung saan maghahanap ang Philippine Coast Guard. There are other locals that have given similar information. Dahil lumutang nga po itong si whistleblower, biglang nagsilabasan din dun sa local area. Merong minark ang Philippine Coast Guard na dalawang site, no, kung saan may nakapkapan na mga sako. Pinagtutulungan daw ng PNP, CIDG at NBI ang investigasyon. May prosecutor din sa lugar para sa mabilis at maingat na investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. 22 days to go bago ang highly anticipated GMA Gala this year. At almost ready ang grand event at meron na tayong preview sa details, including the menu. Pati Kapuso stars ready to serve looks at may hint sa kanilang magiging attire. Makichika kay Nelson Canlas. August 2 is not just another Saturday. On that day, all eyes are on one event kung saan magsasama-sama ang pinakamaningning sa industriya ng showbiz, the GMA Gala 2025. Ngayon pa lang, getting ready na ang mga namamahala nito. Kabilang na si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. I'm excited personally to see how our stars will level up what they're wearing, their styling. So I'm very excited to see that. And every gala, I see them just mingling, enjoying each other's company, and sana ito talagang maging opportunity again for them to just be themselves and enjoy friendship, enjoy the feeling of family. At less than 1 month to D-Day, tiniyak ng mga nasa likod nito ang isang hindi malilimutang event. Since we are celebrating, GMA is celebrating their 75th anniversary this year. Yes, Diamond anniversary. So it's going to be bigger and I would say more unique and syempre mas bongga. All preps na rin sa 3-course meal na isa-serve sa grand event. Ang mga ingredients flown in pa from abroad. The guests can expect first freshness, first class produce like the beautiful shrimps from Vietnam, the tenderloin from the US, the flour from Indonesia for our soup. It's all about glamour, it's all about quality, it's all about GMA. At syempre, expect nothing but glam sa gaganaping red carpet sa grand event. Sa mga tinanong naming stars, yes, may gown na po. May theme ulit siya. And yun lang po. may theme kasi every time I do a gala, may kwento yung ginagawa ko. May kwento yung gown. Meron na akong vision na sana, maganda kasi yung gusto kong gown. Simple lang sa amin, suit and tie lang naman eh. So mahalaga lang sa amin, mag-sharpen yung dating namin, maging dapper talaga pagdating sa gala. Ang ex-PBB housemate na si Michael Sager, excited nang makasama ang kanyang housemates sa bahay ni Kuya na dadalo rin sa GMA Gala. At para sa natatanging gabing yun, we'll go classic again, but lagyan natin ng konting twist para special. Si Shubi Etrata naman, gusto ko classic, may iba din tayong atake ba? Ganon. Kaya pakitaan ko sila na pwede tayong mag-high fashion.
Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, magiging maulan kaya ngayong weekend? Alamin natin kay GMA Integrated News Weather Presenter, Amor La Rosa. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, paghandaan pa rin po ang mga pag-ulan lalo't magtutuloy-tuloy ang epekto ng habagat sa bansa ngayong weekend. Kung kagabi 3 pa po ang low pressure area na minomonitor natin, ngayon isa na lamang po yan. Ang natitirang low pressure area, yun pa rin pong dating bagyong Bising na nandyan pa rin sa bahagi po ng China. Inaasahang hihina rin naman yan at malulusaw ayon po sa Pag-asa. Yung isa pang LPA, nandito po yan sa may bandang itaas ng PAR kagabi, nag-dissipate o yan po ay nawala na. Habang yung LPA naman, dito po sa may silangan ng extreme northern Luzon, lumakas at isa na po yung ganap na bagyo. Huli itong namataan ng Pag-asa, 1,920 kilometers silangan po yan ng silangan east-northeast po ng extreme northern Luzon at yan po ay kumikilos. Inaasahan po natin pakanluran sa ngayon pero sabi po ng Pag-asa, mababa naman yung tsansa na pumasok pa yan dito po sa ating PAR dahil posible po na magbago yung direksyon patungo po yan dito sa may south of Japan sa mga susunod na araw. Gayunpaman mga kapuso, mararamdaman pa rin po yung epekto ng hanging habagat o yung southwest monsoon dito pa rin sa malaking bahagi po ng ating bansa kaya asahan pa rin ang mga pag-ulan. Base po sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi may mga kalat-kalat na ulan pa rin dito po yan sa Luzon pero mas maraming mga pag-ulan concentrated po yan dito sa may Mimaropa at pati na rin sa malaking bahagi po ng Bicol Region. Posible ring ulanin ang ilang bahagi po ng Visayas at ganun din ng Mindanao. Bukas ng umaga may mga pag-ulan po dito sa may Palawan, pati na rin po dito sa western sections ng Visayas at ganun din sa malaking bahagi po ng Mindanao. Meron po tayong nakikita na nagkukulay orange and red sa may Zamboanga Peninsula. Ibig sabihin po niyan, yan po ay heavy to intense rains. Sa hapon naman, mas malaking bahagi na po ng Luzon ang uulanin. Inaasahan po natin may mga malalakas sa pag-ulan sa ilang probinsya po dito sa may northern at pati na rin sa central Luzon. Posible rin po yung maranasan dito sa Visayas, lalong-lalo na sa western at central portions, ganun din sa halos buong Mindanao. Doble ingat pa rin sa posibilidad na mga pagbaha o paghuna lupa dahil marami po ang makakaranas ng matitinding buhos ng ulan. Bahagyang mababawasan po ang mga pag-ulan sa linggo po yan ng umaga. Halos wala po mga kulay sa mapa. Pero pagdating po ng hapon, may chance po ulit ng mga pag-ulan sa halos buong Luzon po yan at malaking bahagi pa rin ng Visayas at ng Mindanao. Dito naman sa Metro Manila, may chance rin pong magka-thunderstorm sa ilang lungsod ngayong gabi po o kaya naman mamayang madaling araw. Posibleng maulit po yan pagsapit ng weekend, lalong-lalo na po bandang hapon o kaya naman sa gabi. Kaya magdala po ng payong kung may lakad. Samantala, ayon po sa Pag-asa, may panibagong LPA na posible pong mabuo dito sa Pacific Ocean. Posible po yang pumasok dito sa PAR at habang lumalapit po yan, ay may tsansa po na maging bagyo. Patuloy po natin yung tututukan sa mga susunod na araw. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Ilang influencer at content creator ang tinukoy ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na nag-e-endorso ng illegal online gambling sites. Apela ng CICC, kusa na nilang tanggalin ang kanilang mga post bago sila aksyonan. Nakatutok si JP Soriano. Kung panay scroll ka sa social media, malamang lumabas na sa feed nyo ang ilang kilalang social media influencers na nanghihikayat o nagpo-promote ng online gambling platforms. Pero sabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, may natukoy daw na mga influencer na illegal online gambling sites ang ini-endorso. Several influencers and content creators promoting illegal gambling content have also been identified. Gaya ho nung sinasabi ni Ronald, may naabutan pa kami nagla-live. Kaya mensahe sa kanila ng CICC. Itanggalin nyo na ho, take down nyo, magkusa kayong i-take down yung mga content na pinutap nyo with regards to promoting these illegal online activities. So, up to today, nakikiusap pa rin ako sa inyo. Starting next week ho, CICC will take action. Sabi ng CICC, handa silang kasuhan ang mga influencers na ito kung mapapatunayang nilabag nila ang batas sa panghihikayat na tumaya sa iligal na online sugalan.
Sa Lunes, kapag di raw tinanggal ng mga influencers at social media personalities ang mga contents nila, sasadyain na raw nila ang mga ito para iabot ang formal na abiso sa kanila. Hindi pa pinangalanan ng CICC ang mga social media influencers at hindi pa rin nila binanggit kung may mga artista ring kabilang dito. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na raw ang CICC kay PNP Chief General Nicolas Torre at nanawagan na rin sa BIR upang silipin ang kinikita at kung nagbabayad ba ng buwis ang mga naturang influencers. Ang utos ng CICC ay kasunod ng direktiba ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na nag-uutos naman ng agarang pagbaklas sa mga billboards at iba pang uri ng patalastas na nagpo-promote ng online gambling. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang Kamara at Senado kaugnay ng prosesong pinagdaanan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga gustong linawin ng Korte ang tila pagkaantala sa pag-transmit ng naunang 3 impeachment complaints sa House Speaker. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang gustong malaman ng Korte Suprema sa utos nito sa Kamara at Senado, ano na raw ang nangyari sa unang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Gusto rin malaman ng kataas-taasang hukuman ang eksaktong petsa kung kailan inendorso ng mga miyembro ng Kamara ang mga impeachment complaint at kung ilang session days ang lumipas bago na-transmit ang mga ito sa Speaker of the House. Sa dokumentong nakalap ng GMA Integrated News Research, makikitang December 2, 2024 ang nakastamp na petsa nang inendorso ang unang impeachment complaint. December 4, 2024 naman ang second complaint at December 19 naman ang ikatlong complaint. Pero hindi na gumalaw ang mga ito matapos niyan hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang fourth complaint noong February 5, 2025 kung kailan din na-impeach si VP Sara. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Ang unang 3 reklamo, ipinag-utos namang i-archive na. Hinihingi rin ng Korte Suprema ang tugon ng Kamara kung may kapangyarihan ba ang Secretary General ng Kamara na magdesisyon kung kailan itatransmit sa Speaker ang impeachment complaints at kung may otoridad ang Secretary General na tumangging i-transmit ang mga ito. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na natanggap nila ang notice mula sa Korte Suprema kahapon at nabasa na ito ng ilang House impeachment prosecutor. Ayon sa tagapagsalita ng Kamara, isinangguni na nila ito sa Office of the Solicitor General at sisiguruhin may isusumitin nila ang tugon sa loob ng panahong itinakda ng Korte Suprema. Nang tanungin si Velasco kung bakit hindi niya agad trinansmit ang unang 3 impeachment complaints, sagot niya, hindi kasi nga nagpahintay yung mga ibang congressman, di ba, na huwag munang i-refer kay Speaker kasi nga meron pa silang complaint na mas maraming mag-i-endorse. They requested me na maghintay lang for another complaint which will be endorsed by the required 1/3, 1/5 House members. Ayon sa Secretary General ng Kamara, walang nilabag na rules of impeachment ang kanyang tanggapan at ang Kamara. Kasi nga, under our rules kasi, yung impeachment complaint will stay with the office of the SecGen and then will be referred at the time na okay na. Wala naman kasing timeline din yung from the SecGen to the Speaker eh. Pero sir, nakalagay kasi doon immediately after nyo mag-verify. Yeah, immediate. Pero wala naman time yun. Parang yung sa forthwith yan, di ba? Sa forthwith, wala rin timeline dun eh. Trial shall proceed forthwith, wala rin timeline. So it's up to the interpretation of the official concern. Pero bukod sa mga ito, nais ding malaman ng Korte Suprema kung sino ang nagbalangkas ng Articles of Impeachment na trinansmit sa Senado, kung naipakalat mo na ito sa mga kongresista
At kung nabigyan sila ng panahon para basahin ang mga charges at ebidensya bago nila ito susugan. Ang utos ng Korte Suprema ay tugon sa inihaing petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na kumekwestiyon sa ika-4 na impeachment complaint. Ayon sa isang kongresistang pumirma sa Articles of Impeachment, kabisado ng maraming kongresista ang Articles of Impeachment dahil galing yon sa mga pagdinig na kanilang isinagawa. Nabigyan din anya sila ng sapat na panahon para pag-aralan ng reklamo. Alam ko inilalaman ng impeachment because we were the ones that actually investigated that. Sa akin, sapat naman yung time na ginawa eh. Sa akin, napag-aralang mabuti naman ng prosecutor's team ang nilalaman ng impeachment case na yan. And the fourth impeachment complaint, binigay naman sa bawat congressman yan, the copy. Ayon naman sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, ihahanda na raw ng Senado ang tugon nito, bagamat karamihan anya na mga hinihinging impormasyon ng Korte Suprema ay konektado sa procedure sa Kamara. Kinumpirma rin ng Office of the Vice President na nakatanggap sila ng kopya ng notice mula sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kinumpirma ng palasyo na makikipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay US President Donald Trump sa isang official visit sa Amerika sa Hulyo. Maliban sa issue ng West Philippine Sea, inaasahang tatalakayin ang ipapataw na dagdag buwis sa mga ine-export ng Pilipinas sa Amerika. At nakatutok si JP Soriano. Kasunod ni US Secretary of State Marco Rubio ay kinumpirma na rin ng Malacanang ang pulong sa Amerika ni Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump sa pagitan ng July 20 at 22 ito bago ang State of the Nation address ayon sa palasyo. Official visit ito sa White House ayon naman kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel B. Romualdez. We're firming up the date for a meeting with President Trump at the Oval Office, and possibly he may also have lunch with him. Kabilang anya sa inaasahang matatalakay ang defense at maritime security assistance ng Amerika sa Pilipinas sa gitna ng pangaangkin ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Gayun din ang ipapataw na 20% tariff sa mga produktong ini-export ng Pilipinas sa Amerika simula August 1. Bago pa dumating sa Amerika ang Pangulo, ay pupunta na roon si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go para simulan ang negosasyon para mapababa ang taripang iniutos ni Trump. It is a meeting that has been, it's aligned with what we've always wanted in the first place. Tama-tama lang. 6 months after, or about 6 to 7 months after President Trump took office. Minsan nang nagkita sina Trump at Marcos sa Vatican noong pumanaw si Pope Francis. Pero dati nang nakilala ni Trump si Pangulong Marcos noong presidential son pa lang siya noong panahon ng pamumuno ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Tumanggi si Negros Oriental Representative Arnie Teves na mag-ain ng plea sa kasong paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. Kaya ang korte ang nag-ain ng not guilty plea para po sa kanya. Ayon sa kanyang abogado, online ang pagdalo ni Teves sa arraignment dahil iniinda pa ang pananakit ng tiyan kasunod ng kanyang operasyon nitong Hunyo. Bago niyan ay hindi rin nag-ain ng plea si Teves sa mga kasong illegal possession of explosives at illegal possession of firearms and ammunition, pati na sa multiple murder case kaugnay sa pagpaslang kay dating Governor Roel Degamo. Kinwestiyon ng ilang health group ang pagkakatalaga kay bagong Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na matagal na naging bahagi ng tobacco industry. Sagot ng kalihim, matagal na siyang retired at isa na lang private citizen. Nakatutok si Mariz Umali. Bago pa man makapanumpa ngayong hapon, kinwestiyon na ng ilan ang pagkakatalaga kay bagong Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez. Nabahala ang ilang health groups saan nila'y conflict of interest ng pagtalaga sa isang matagal nang naging executive ng tobacco industry sa posisyong responsable sa komunikasyon at pagpapakalat ng impormasyon mula sa pamahalaan. Pangamba nila magamit ang tinig ng gobyerno upang maisulong ang interes ng tobacco industry lalo't na sa posisyon ito na humubo
pagsubok ng public opinion. Sabi pa ng civil society groups, tahasang nilalabag ng appointment na ito ang World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control, isang kasunduang nilagdaan ng Pilipinas kung saan obligado ang mga pamahalaan na ilayo ang paggawa ng mga polisiya mula sa impluwensya ng tobacco industry. Panawagan nila sa Commission on Appointments pag-aralan ang epekto ng kumpirmasyon kay Gomez. And if that's their opinion, I will respect that. But again, this is not about me. No? This is about the president and how we socialize his programs and policies. No? This is not about politics. Paglilinaw ng kalihim. Well, I'm not part of the tobacco industry anymore. I retired already. I'm a private citizen when I joined the government. Nagpasalamat siya kay Pangulong Bongbong Marcos sa tiwala at kumpiyansa sa kanyang kakayahan. And I intend to repay that trust with my 100% commitment and focus on this role. A healthy democracy depends on an informed public. That's why we must continue to promote government transparency, safeguard press freedom, and defend every citizen's right to free speech. Asahan aniyang ipararating niya sa publiko ang tinawag niyang 3Ps-1. Programs and policies of the President minus the politics. Nang tanungin naman kung apektado ang Pangulo sa mga batikos sa bagong PCO chief na pumalit kay Jay Ruiz. Malamang ay hindi naman po apektado ang ating Pangulo, pero sabi nga natin lahat naman po ng mga heads of the agencies, cabinet secretaries, laging on notice. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nanguna ang pagkontrol sa bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo o inflation sa mga gustong marinig ng mga Pilipino sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. 32.9% ang nagsabing gusto nila itong talakayin sa SONA ayon sa survey ng Pulse Asia mula po nitong June 26 hanggang 30. Kasama rin sa mga isyong gustong marinig ng mga Pilipino ay ang aumento sa sahod, kapayapaan, dagdag trabaho at kabuhayan at pagsugpo sa kahirapan at gutom. Face-to-face ang survey sa 1,200 Pilipino, edad 18 pataas. Meron itong plus-minus 2.8% error margin at confidence level na 95%. Pinakakasuhan ng Ombudsman ang ilang dating opisyal ng DepEd at DBM, kabilang sina dating Education Secretary Leonor Briones at dating Budget Undersecretary Christopher Lau. Kasong graft and falsification ang inirekomendang kaso ng Ombudsman kaugnay sa anomalyang pagbili ng mahigit 2.4 billion pesos na laptop. Gagamitin sa implementasyon ng distance learning noong COVID-19 pandemic ang mga laptop na idinaan ang pagbili sa procurement service ng Department of Budget and Management. Na-flag yan ng Commission on Audit o COA dahil may mas mura umano at mas maganda kesa sa mga biniling laptop. Dahil overpriced umano, kokonti ang nabiling laptop. Nang hinga ng pahayag, sinabi ni Briones na kokonsultahin pa niya ang kanyang mga abogado. Sinusubukan din naming makuha ang panig ng iba pang pinakakasuhan. Isang maningning na gabi ang mapapanood ngayong weekend, tapok ang pagdiriwang na puno ng pasasalamat, kasiyahan at powerful collaborations na tatatak kapuso. Yan ang Beyond 75, the GMA Anniversary Special na e-ere bukas ng gabi sa GMA at GMA Pinoy TV. Makichika kay Nelson Canlas. Isang gabi na puno ng Kapuso Stars at major milestone throwbacks para ipagdiwang ang 75 taon ng Kapuso Network. Ang Beyond 75, the GMA Anniversary Special. Slay sa red carpet ang pinakahinahangaang Kapuso Stars. Gayun din ang GMA Integrated News at GMA Public Affairs personalities na patuloy na nagpapakinang sa Kapuso Network. Karamihan sa mga dumating sa grand event, naging emotional habang inaalala nila ang naging journey and milestones as a kapuso. That moment na I stepped in GMA, dahil syempre I was a, fresh graduate from college, and to be in that, building na malaki, and I knew na that was the real world. It was something for me. Yun yung pinaka-importanteng milestone ko sa GMA, na-meet ko si El. Kasi yun yung pinaka-permanent na decision na gagawin mo, di ba? Yung
pipiliin mo yung partner mo. Marami pa po akong gustong gawin, at marami na rin ginawa ang GMA na tinupad yung mga pangarap ko. At dahil Diamond Anniversary ng GMA, siniguro ng Kapuso Network na ang pinakamaningning ng mga bituin ang magtatanghal sa programa. Sa Beyond 75, mapapanood ang ilang powerful Kapuso collaborations na siguradong tatatak sa mga manonood. May electrifying production numbers din mula sa mga sangre ng Encantadia Chronicles. Lahat yan pagpapakita ng Kapuso Network na patuloy na susulong sa higit pa sa 75 years of excellence, service and quality entertainment. Pasasalamat din ito ng mga Kapuso artists sa network na kumalinga sa kanila at sa mga Kapuso viewers na patuloy na tumatangkilik. Mas nakakatuwa yung 75th anniversary na meron at kasama tayo. Puro pasasalamat lang, kaya I'm so happy to be part of the 75th anniversary of GMA. Happy 75th anniversary, Kapuso. Mapapanood ang Beyond 75 The GMA Anniversary Special bukas July 12, 7:15 p.m. sa GMA at GMA Pinoy TV with live streams sa GMA Network YouTube channel at iba pang GMA online platforms. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Hindi na lang mga sasakyang iligal na nakaparada ang umahambalang at nagdudulot ng traffic. Sa Tondo sa Maynila, kabilang sa mga nasita ang itinatayong coffee shop sa bangketa. Nakatutok si Oscar Oida. Sa kahabaan ng Velasquez Street sa Tondo, Maynila, bumungad sa MMDA Special Operations Group Strike Force ang ilang illegally parked na sasakyan. Yung mga walang driver, hinatak. Pati mga sidecar na iniwan sa bangketa, goodbye na rin. Yun naman mga tindahang umabot na sa kalye ang kalakalan, pinagkukuha pati mga trapal. Paulit-ulit nating i-operate po itong mga kalsadang ito. And take note, kahit na masikip po ito, it's considered a major road dito po sa Tondo na kung saan dinadaanan po ito ng taong bayan, dinadaanan po ng mga trucks, mga delivery of goods, and syempre yung mga trailers po dahil ito po ay tumatagos papuntang Honorio Lopez Boulevard. Sa may Honorio Lopez sa Balot Tondo, mga naglalakihang trailer trucks ang nahuling nakaparada ng alanganin. May grahe kami sa loob, kaso may patay. May patay? Oo, may patay doon sa daanan namin. May kubol, hindi kami makaano. Hindi kami makadaan. Ay, nagpapahinga po, konti lang po, babayahin namin po sa Piri. Loaded po kasi, loaded. Sinita rin ang mga karinderyang umaabot sa bangketa ang mga mesa at upuan. At mantakin nyo, sa Dagupan Extension, may coffee shop umanong itinatayo sa bangketa. Agad itong pinagbabaklas ng mga tauhan ng MMDA. Pareho rin ang sinapit ng isang kainan na nasa bangketa na rin umano ang operasyon tuwing gabi. Ang mga sidewalk po, hindi po yan pwede maging extension ng ating negosyo. Ito po ay para sa malalakaran ng taong bayan at lalong-lalo po mga estudyante, mga bata. We have to adhere to the safety ng lahat po ng mga road users. Sa kalapit na kalsada ng Perfecto Street, tinanggal naman ang 2 basketball post na sinisisi ng mga residente kung bakit hirap makadaan ang mga sasakyan. Nang tanungin ng barangay tungkol dito. Ito yung nakaraan na kasi kami sa paliga, ililigpit na po namin tapos binigyan na lang kami ng oras. Dapat wala pong gate dahil pampublikong kalsada po to. Wala po kayong ordinansa na pwedeng isara po ang kalsada. Binalikan din ng MMDA ang kahabaan ng Chino Ross Extension sa may parting Makati at Taguig. Pinagtitiketan ang mga driver na nakaparada ng alanganin sa gilid ng kalsada. Mangilang beses na itong binabalik-balikan ng mga enforcer dahil sa kaparehang reklamo. Lagi po natin sila natitikitan. It needs a behavioral intervention. So definitely we will be consistent. We will intensify. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Dahil pa rin sa masamang panahon, nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Mindanao. May nasawi pa ng mabagsakan ng nabuwal na puno. Nakatutok si Ivan Mayrina. Huwag nang galawin kahit anong gawin niyo dyan. Tulong-tulong sa paglimas ng baha ang mga estudyante sa paaralang ito sa Palimbang, Sultan Kudarat. Ay sa isang guro, wala pa isang oras ang ulan nang pasukin na ng baha ang ilang classroom, kaya napilitan silang itigil ang klase. Sa gitna ng masamang panahon sa bayan ay nabagsakan ng puno, kaya nasawi ang isang rider.
may mga tinamaan din ng kawad ng kuryente. Sumabay naman sa ulan ang malakas na hangin sa bayan ng Esperanza kahapon. Natuklapan ng bubong ang isang bahay roon. Malakas din ang ulan kagabi sa ilang bahagi ng Maguindanao del Norte, kaya nagbistulang ilog ang ilang kalsada. Binahari ng ilang kalsada sa bayan ng Dos. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Maging sa Bulacan, bumaha sa ilang bayan dahil sa magdamag na ulan na sinabayan ng high tide. Tulad sa Giginto, kung saan pahirap sa mga motorista ang gutter deep na baha. Sa bayan ng Bulacan, hanggang baywang na ang baha, kaya may mga nagbangka para makabiyahe. Ayon sa Pag-asa, epekto ng habagat ang masamang panahon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Diretsang nilinaw ni Barbie Fortesa kung sila ba ng aktor at kapwa-runner na si Jameson Blake nang sumalang siya sa GMA Integrated News interviews. Napag-usapan din ang isang litrato sa GMA Anniversary kung saan kitang nagkaharap sila ng ex na si Jack Roberto. Ang reaksyon niya sa chika ni Nelson Canlas. Barbie Fortesa is definitely having a good year. Career-wise, nakakadalawang malalaking proyekto na siya halfway through 2025. Kabilang dyan ang pinapangarap niyang suspense horror film mula sa GMA Pictures na P77 na ipapalabas sa July 30, a day before her birthday. Punta na ako dyan. Sinubok daw sa pelikula ang kakayahan ni Barbie as an actress. Sumabay pa ang shooting ng pelikula habang ginagawa ang Pulang Araw, isang proyekto na nag-demand ng maraming emosyon mula sa kanya. Hindi ka nabaliw? Yun yung medyo naging fear ko at the time, to be honest. And sabi ko nga, kaya malaking tulong sa akin na malakas yung support na nakukuha ko from my team, from my family, kasi they keep me grounded. And they keep me sane. Gusto ko lang po talaga. Then there's Beauty Empire, kung saan kasama ang kanyang best friend na si Kailin Alcantara, beauty queen actress Rupa Gutierrez. Kasama rin nila si Korean actor Choi Bo-min at kinakaaliwan pa online ang kanilang eksena. 네가 알아서 한다고요? 그게 무슨 말이야? Super na-appreciate ko nun si Choi Bo-min. Kasi kinokorek niya naman ako kung mali ako eh. Pero yung umere, very good niya ako nun. I had to watch it multiple times eh. Yeah. Kasi natutuwa ako sa'yo, parang dinab ba ito? Hindi. And I had to learn it just 15 minutes before the take. Yung mga Korean lines ko laging surprise eh. Puno ng pasasalamat si Barbie sa kanyang mga kwento. Natutupad daw kasi ang kanyang mga pinapangarap lang noon. Aminin ko, sa takbo ng karera ko in my 16 years in the industry, I've had my highs and lows. Pero ang naging consistent since day one, yung respeto sa akin ng mga tao. Even the people around me see how much I respect everyone's time, my craft, my passion, and yung trabaho ng lahat. Hindi ko pinalampas ang pagkakataon na matanong si Barbie sa mga lalaking naling o kaya'y bahagi ng buhay niya, kabilang ang kanyang best friend na si Alden Richards. I would consider Alden as one of my constants talaga. Yung pag may problema ako, Alden, ganito, ganyan. Hindi naman ako nangungutang. Pero hindi naman ganong level. Pero kung kailangan ko lang ng, kunyari, advice. Nilinaw din niya ang naging usap-usapan online sa pagkakaugnay niya sa kapwa-aktor na si Jameson Blake. Actually, maraming ang medyo na-confuse kasi paano naman nag-cross ang landas namin, diba? So, yung nagkasama kami sa pelikula, itong recent run namin, siya naman yung nag-invite. Just like how my other runner friends invite me to run. So, it's pretty, yun lang talaga yun. And, we are not together. We run together but we're not together. Yan, ganyan. So, aminado rin si Barbie na mas close na sila ni David Licauco. Simula ng taon na to, I would say na we've grown closer talaga as compared to before. I think the care that we have for each other is really genuine.
Pinag-usapan din namin ni Barbie ang muling pagkikita nila ng ex-boyfriend na si Jack Roberto. Sa kuhang ito, noong Beyond 75 anniversary event ng GMA Network, makikitang nag-usap sina Jack at Barbie. Halos 6 na buwan matapos kumpirmahin ni Barbie na break na sila. Can you share a little bit of kung ano yung nangyari? Well, about that, since there was a photo that came out, I think I don't have to discuss it any further. Yeah. Kasi may photo naman na lumabas. Pero that's just about it. Like, yes, oo. Sorry, let me rephrase na lang. I don't want to discuss it any further. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan na mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.